Tungkol ito sa pangamba ni Attorney Harry Roque sa kalagayan ni Tatay Digong sa PRRD, but at the same time may posibleng mangyari din na mabuwag ang ICC at makalabas na si Tatay Digong. So, good news and a little bit of bad news. Unahin natin yung medyo bad news bago yung good news. Okay, ito. Pangamba ni Attorney Roque. Baka pati pagkain at gamot ni PRRD maapektuhan ng US freeze. Ikinabahala ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang ipinataw na US sanctions laban sa mga opisyal ng International Criminal Court. Iginiit na maaari itong magkaroon ng direktang epekto sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa kustodiya ng ICC. Babala ni Roque, kung na-freeze na ang mga bank accounts ng ilang ICC judges, hindi malayong maapektuhan pati ang pangunahing pangangailangan ng mga nakadetain sa ilalim ng jurisdiksyon ng korte, kabilang na si PRRD. Ayon kay Roque, malinaw umano na ang sanctions ay hindi lamang usaping political, kundi may potential na humanitarian consequences, lalo na kung maapektuhan ang kakayahan ng ICC na punduhan ang araw-araw na operasyon nito, kabilang ng pangangalaga sa mga nakakulong. Bilang solusyon, ito na yung medyo good news. Dahil gipit na ang ICC. Pero mo yung mga sanctions na yan, mga judges, mga staff, frozen ang kanilang bank accounts, ay hindi na makagalaw ang ICC. Bilang solusyon, ito na, good news. Muling iginiit ni Roque ang kanyang matagal ng paninindigan laban sa internasyonal na korte. Solusyon, buwagin na kasi ang ICC nang makauwi na si tatay. Agree. Ang pahayag ni Roque ay kasunod ng mga ulat ng ilang ICC judges, kabilang ang mga hukom na nag-deny sa interim release ni PRRD ay nawalan ng access sa mga bank account at financial services dahil sa US sanctions. So, both positive and negative effect ito kay PRRD. Ang nabasa ko sa isang post, siyam na ICC judges frozen ang kanilang mga bank accounts. Narinig ko yung isa, Judge Luz Carranza, yung taga Peruvian judge. Wala na, hindi na siya maka-withdraw. Pati anak niya na apektuhan. Canceled ang US visa. Then pati ibang mga judges, ganun din. Pati pamilya ng mga judges, mga husband, mga anak, apektado. So, napipilayan na sila dahil sa 9 ICC judges at 9 staff ng ICC affected sa freeze order ng So, ipagdasal po natin ang ating Tatay Digong na sana hindi maapektuhan yung araw-araw niyang pangangailangan, kasi kailangan niya ng gamot, kailangan niya ng pagkain. So, sa loob ng detention facility, kailangan ng heater ba yan o aircon, depende sa panahon doon, kung tinglamig ba, tinglamig ngayon doon dahil winter, kailangan niya ng heater. So, tama yung sabi ni BP Sara, ang gaba dili magsaba. So ito na ngayon yung gaba sa mga ICC judges, unti-unti na nilang nararamdaman. So kung makikita nyo, itong tatlong superpower countries,
nilalabanan na nila ang ICC. US, grabing sanksyon. Russia, may sentensya ng isang Russian court na pinapaaresto ang mga judges at ang chief prosecutor sa ICC na nagpa-issue ng warrant of arrest kay President Putin. China, ang unang nagreklamo laban sa ICC sa pagkakulong kay Tatay Digong, ayan China. Very strong warnings. So, kung ang three superpowers kalaban ng ICC, palagi ko hindi magtatagal ito. Kasi kahit mga European countries na dati-dati wala namang hindi naman nila ginigipit ang ICC, European countries sumama na rin, siguro dahil sa influence ng US. Kaya yung ICC judge nga nagpahayag ng kanyang kalagayan, nagtaka siya kasi pati European countries wala na, sumali na rin. So I don't know anong resulta nitong but magdasal po tayo. I believe God has a purpose in everything. Romans 8:28. Anong sabi? All things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So bakit niya inalaw ng ating minamahal na Tatay Digong nandun nakakulong, naghihirap ngayon? Kapit lang tayo, have faith in God na inalaw niya ito for certain purpose na hindi pa natin nakikita ngayon. But I believe it will come. Positive ako sa aking dasal na makakauwi ng buhay ang ating Tatay Digong. Ang timeline ng aking specific prayer by 2028, pag nanalo na si VP Sara as our next president, nandito na rin si Tatay Digong buhay na masasaksihan niya ang kanyang minamahal na VP Sara balik Malacanang ang mga Duterte. Biscam na naman ito. Ano yung Biscam? Para bang blank items, Bicam, Scam, Biscam. Parang naulit yung blank items sa Bicam last year. Ito na naman, Scam na naman. Ito, mariing question ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez ang pagharap ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Bicameral Conference Committee. Iginiit na ito ay labag sa saligang batas at sa malinaw na paghihiwalay ng kapangyarihan ng mga sangay sa gobyerno. Ayon kay Rodriguez, ang BICAM ay isang proseso ng legislative branch. Kaya't walang puwang dito ang isang kalihim ng ehekutibo na aktibong nakikilahok o humihimok sa mga mambabatas. Ang BICAM ay isang proseso ng legislative branch. Yan ang payag ni Atty. Vic Rodriguez. Binanatan niya ang presensya ng DPWH Secretary sa naturang pagdinig at tuwirang tinanong, ano ang ginagawa ng Secretary ng DPWH sa BICAM hearing? Para kay Rodriguez, malinaw ang issue. Ang ganitong hakbang ay hindi lamang procedural concern, kundi isang seryosong paglabag sa konstitusyon. Ito ay tahasang paglabag sa saligang batas. Yan po ang payag ni Atty. Vic. Hindi rin pinalampas ng dating Executive Secretary ang mas malalim na implikasyon nito, na aniya ay tila pagkakahalo ng papel ng ehekutibo at lehislatura na sa huli ay maaring magbukas ng pinto sa pang-aabuso sa proseso ng paggawa ng batas at budget. Biscam na naman ito. Scam sa BICAM. Ang daming first, ang daming legacy ng administrasyong ito. The worst
budget in our nation's history. First time na ang first time na ang BICAM ay na live stream. Bakit? Na live stream ang BICAM? Dahil natatakot na baka ibudol na naman tayo, mabudol na naman tayo sa nangyari last year. Pasensya na kayo kay budol na naman tayo sa first time in history na live stream ang BICAM. Ito, pangatlong record holder ng administrasyong ito. First time na mayroong cabinet secretary na humarap pa sa mismong BICAM. Ano ba yan? Daming nagre-reklamong senador. Example, saludo ko kay Senator Erwin Tulfo. Bakit? Sabi niya, tapos na. Humarap ng DPWH secretary sa budget hearing sa Kamara, sa Senado, nakapaliwanag na. Bakit kailangan pang magpaliwanag? Yun pala, nagbago ang script. Yun ang nagbago ang script. Kaya kawawa itong si DPWH secretary. Papalit-palit ang sinasabi. Pumayag siya sa budget hearing sa Senado na sige, kaltasan nyo, your honors. Pumayag siya. Mamaya I don't know sinong nag-utos sa kanya. Yun, bigla na namang naghumarap sa BICAM para ibalik ang nakaltas. Yun, ang issue doon is 54 billion ba o 45 billion, na kalimutan ko, na pag-interchange ko lang. Nakaltas sa Senate version yung budget 54 billion. Gustong ibalik. Hindi na pumayag ang mga senador. Kaya ngayon nagkakaroon ng deadlock. Kaya na-postpone ang BICAM deliberation sa Lunes na lang daw. Nako, lalong maiipit ang budget niyan. Kaya nababahala na ang palasyo. Sabi ni Auntie Claire, wala na naman daw tulog ang Pangulo dahil kailangan niyang i-review yung General Appropriations Bill bago niya pirmahan. So anong review niya na last year nga ni-review nila, 'di ba? Ipinagmayabang nila yung pagpupuyat ng Pangulo last year, only to find out wala rin pala, palpak. Pinirmahan, beto, pinagmayabang, nagbeto ng around 29 billion. Kaya lang, lumalabas, nagkaroon pa rin ng budget insertion na halos 430 billion. What's the use na nagpuyat ang Pangulo kuno? Kaya pinagmayabang pa niya sa isang convention ng mga lawyers sa Cebu. I reviewed, analyzed 4,057 pages of the GAA and nothing is wrong. Nothing is wrong. Worst budget in our nation's history. Ngayon na, nagkadipo-dipo na. Nawalan na ng tiwala ng mga investors sa bansa dahil sa talamak na korupsyon. Tapos sasabihin pa niya na, dahil isiniwalat ko ang korupsyon na ito, bumalik na ang tiwala ng mga investors. Sabi ng mga businessmen, presidente ng Employers Confederation of the Philippines, zero na ang mga foreign investors na pumupunta sa bansa para magnegosyo. Ayan. Tapos sabi pa ng Executive Secretary Recto, better days ahead of us. Sana nga magdilang anghel ang Executive Secretary na better days ahead. Okay na, balik tayo sa issue. Nagbigay ng statement kanina si DPWH Secretary Vince Dizon. Humingi siya ng apology sa Senado dahil yung mga isinubmit niyang data sa Senate Finance Committee kulang-kulang pala. Ngayon nagsumiti na naman ng panibagong data. Anong inasa nila? Baka sakaling magbago ang desisyon ng mga senador at ibalik yung nakaltas sa pundo nila. Talagang very consistent, very
ano, hindi, never retreat, no retreat, no surrender eh. Ayaw nila talagang makaltasan. Salamat na lang at may mga senador tayo na may prinsipyo at hindi, hindi nadadala sa mga paliwanag na kung ano-anong paliwanag. So, mabuhay ka, Attorney Vic Rodriguez.